iyong pasikatin, kagandahan loobin, ng kabutihan mo'y sa amin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang sino man hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapi na maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna umupo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat at wine-welcome po natin ang ating mga bisita. Kasama po natin physically, sila'y nagsisimba. Maraming salamat po. Kanina po, may lumapit sa akin si nanay. Sabi niya, "Father, salamat po sa araw-araw niyong pagmimisa. Kapag kayo po ay nag-homily, nangangaral, nare-relax po ako, ako'y nakakatulog. Maraming salamat po. Ako po pala ay sleeping pill niyo, no? Pero sana po wag niyo akong tulugan ngayon, okay?" Salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Thank you very much po. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang dalaga na kumakain po sa restaurant. Pagkatapos siyang kumain, meron po siyang narinig sa likod niya, sabi, "Hoo, hoo, hoo." Napatingin po, ito pong dalaga, isang matandang babae, kumakain ng ice cream. Sa pagsubo po nitong matanda doon sa ice cream, sinasabi niya, "Hoo." Susubo, "Hoo." Susubo ulit, "Hoo." Nagtataka. Ito pong dalaga, ano kaya yung kinakain nitong matandang babae? Bakit huna siya ng hoo? Kaya tinawag po nitong dalaga yung waiter. Lumapit po yung waiter at tinanong, "Ano ba yung ice cream na yun? Parang ang sarap yata." At sabi po nitong waiter, "Yan po yung tinatawag naming who ice cream." "Talaga? Sige nga, bigyan mo ko ng isa para matikman ko." Malis po ang waiter, bumalik, nagdadala isang maliit na tasa ng ice cream. At tinikman po nitong dalaga yung ice cream. Pagkakain niya, nagrereklamo yung dalaga sa waiter, sabi, "Wala namang special dito sa ice cream. Ordinary lang naman ito. Ano yung masarap dito?" "Sandali, magkano pala ito?" sabi po ng dalaga. "Yan po, 1,000 pesos po yan." Nabigla po yung dalaga. "Pero," sabi po ng waiter, "bibigyan po namin kayo ng 90% discount kung habang kumakain kayo, sasabihin nyo yung who." Kaya ito pong dalaga, sumubo, nanginginig, sabi, "Who, who, who." Ayaw pong magpatalo, ayaw magpalugi
nitong babae. Sa bagay, sino ba sa atin ang gustong magpatalo? Wala. Di po ba? Number one, ayaw magpatalo. Sino po? Yung mga misis. Di po ba? Kapag mali ang mister, sino pong magsosorry? Ang mister o ang misis? Mister. Di po ba? Kapag mali ang misis, sino magsosorry? Mister o misis? Mister pa rin. Hindi po ba? Kapag tama na si mister, sino magsosorry? Mister pa rin. Hindi po ba? No? Ayaw magpatalo ng mga misis. Amen? Makikita nyo din po yan. Pagdating po sa politika, wala naman natatalo sa politika. Kapag natalo ang kandidato, anong sasabihin? Dinaya. Hindi po ba? Kapag nahuli ang politiko, nakita na meron ng corruption, meron ng bribery. Anong sasabihin ng mga supporter? Set up lang yan. Sinisiraan lang ng mga kalaban. Kahit naman po sa ating mga kapwa, kahit naman po sa mga kaibigan, kapitbahay, ayaw niyong magpatalo. Di po ba? Kapag nakita mo, bumili ng bagong cellphone, yung kaklase mo, magpapabili ng iPad. Nakita mo, yung kakumare mo, nagpagupit. Anong gagawin ng iba? Papaayos ang kilay. Nakita mo, pumayat yung kakilala mo. Anong gagawin nyo? Magpopos. Nag-i-Starbucks. Hindi ko kaya yun, pumayat. No? At least enjoy life. Ganyan tayo Ayaw nating masapawan. Di po ba? But be careful, my dear friends. Because when you don't want to lose, it means one thing, that you have pride in your heart. At ano po ang sabi ni San Agustin tungkol sa pride? It is pride that turned angels into demons. Ano pa kaya ang ginagawa ng kataasan ng loob sa iyo? Ano ang ginagawa ng kayabangan sa iyo? Kung ang mga anghel nagiging demonyo, iyang tao nagiging mas masahol pa sa hayop. Di po ba? Huwag niyong tatawagin ang walang iya na hayop. Insulto po sa mga hayop yon. Kasi mga hayop may kabusugan. Pero ang tao, busog na, umaapaw na, hindi pa rin tumitigil. Sige pa rin. Gusto makuha ang lahat. Kaya nga nakakahiya sa mga hayop. Sasabihin mo, ang isang masamang tao, hayop ka. Hindi. Ang tamang sabihin mo, demonyo ka. Di po ba? Kasi sino ang mga demonyo? Sila may pride. Ayaw nilang lumuhod sa Diyos. Mag-ingat ka, kapatid. Kapag ayaw mo magpatalo, kapag may pride ka sa puso mo, kasi hindi ka makakasunod sa Diyos. Amen? Ang number one na kondisyon ng Panginoon sa atin para maging alagad niya ay yung dapat marunong tayong magpatalo sa Kanya. Balikan niyo man po ang ating ebanghelyo. Ang dami-dami daw na sumusunod sa likod ng ating Panginoon. Pero hinarapan niya. Hindi kailangan ng Diyos na maraming fans. Ang kailangan ng Panginoon, followers. At ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Ang sino man na nagmamahal higit sa kanyang pamilya kesa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino man hindi magpasan, magbuhat ng kanyang krus at itakwil ang kanyang sarili, hindi pwedeng maging alagad ko. Napakalaking kapalit para sundan natin si Jesus. No wonder, kakaunti lang po ang mga talagang tapat na Katoliko at Kristiyano. Hindi po ba? Hindi kailangan ng Panginoon ng sobrang dami. Ang kailangan lang niya, kahit nakakaunti, totoo yan, tapat yan, at marunong magpakumbaba at sumunod sa Kanya. Amen? But if we want to become disciples of Jesus, we must learn to lose everything for God. Grabe, ang hirap po, no? Parang sobrang taas, sobrang halaga ng hinihingi ng Diyos sa atin. Pero ito po ang tanong, bakit ba tayo matatakot na matalo sa Diyos?
Why would you be afraid to lose to God? Bakit kapag ang Diyos ang humihingi sa atin, meron tayong pag-aalangan, agad tayong nagrereklamo? Hindi po ba? Pero kapag mundo na, kapag bisyo na, kapag trabaho mo na, kapag pera na, kaya mong ipagpalit ang lahat. Kaya mong ibigay ang lahat. Hindi tayo nagrereklamo, agad-agad binibigay natin. Hindi po ba? Hindi po ba nakakakonsensya yon? Kakaiba din tayo eh. Hindi po ba? Ang Diyos na nagbibigay buhay, hindi natin agad binibigay sa Kanya. Ang mundong ito na puro kamatayan lang, problema, pasakit, bigat, agad-agad nagbibigay tayo. Please, put into order your mind and your heart. Baluktot ang pag-iisip mo, kapatid. Baluktot ang iyong puso. Kaya ikaw ay nahihirapan ngayon. Kaya nga po ang hamon, huwag tayong matakot na matalo sa Diyos. Amen? Kasi sa totoo lang, kapag natalo ka sa Diyos, dun ka lang magiging tunay na panalo. Remember these 3 reasons why we should not be afraid to lose to God. 3 dahilan para magpatalo ka sa Diyos. Number 1, what you lose, God multiplies. Natatandaan niyo po, balikan niyo, basahin niyo ang Ebanghelyo. Si San Pedro, iniwan niya ang lambat niya para kay Jesus. Si San Mateo, tax collector yan. Ang dami niyang pera. Iniwan niya yung pera, iniwan niya yung pwesto niya para sumunod sa Panginoon. Si San Pablo, mataas na din ang posisyon niya. Pero iniwan niya para sa muling nabuhay na Panginoon. Lahat sila parang talo sa una. Pero tingnan niyo po ang kapalit. Tuwa ng misyon. Galak ng paglilingkod. Kaligtasan ng kaluluwa. Ang mundo, tuturuan tayo na huwag tayong bibitiw. Na kumapit tayo sa mga material na bagay. Pero ang Diyos ang nagsasabi sa atin, bitiwan mo para mapalitan niya ng mas mabuti. Meron po akong kakilala, isa pong engineer. Niyaya po siya ng isang pari na mag-serve sa simbahan. Pero sabi po nitong engineer, pasensya na po, Padre, very busy po ako. Alam niyo po kung anong nangyari? Nagkasunod-sunod yung problema sa kumpanya. Pagkatapos, nagkalugi-lugi pa yung negosyo niya. Dahil nawala na po siya ng project, nagkaroon siya ng napakaraming free time. Doon niya naisip yung invitation po ng pari. Pumayag na po siyang mag-serve sa simbahan. At ito po ang nakakabigla at nakakamangha. Nung nag-umpisa na siyang maging active sa simbahan, alam nyo, unti-unti, bumalik yung mga project. At hindi lang napalitan, dumami pa. Hindi lang po siya nakabawi, umapaw pa ang pagpapala doon sa kumpanya niya. So remember, when you lose to God, He multiplies your blessings. But secondly, what you release, God will replace. Minsan, pinapabitaw tayo ng Diyos. Hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, pero gusto lang niya tayong palayain. Ang mga sumusuko sa batas, nakukulong, nagiging preso. Di po ba? Pero ang mga sumusuko sa Diyos, nagiging malaya. Alalahanin niyo po, si San Pedro, si San Pablo, nakulong ang mga yan. Pero kahit na sila'y nasa loob ng kulungan, basahin niyo man po, the Acts of the Apostles, they were singing, they were praying. Hindi po sila na-depress. Kaya nga nung minsan merong pumunta dito, sabi, Father, dinidemanda ako, anong gagawin ko? Sabi ko, do not be afraid. Kung man nakulong ka sa loob ng piitan, buhay pa rin ang Diyos. God will use everything to restore you, to build you up, to fill you with His grace. Tayo madalas ay sumusuko sa kasalanan. Di po ba? Pero ano nangyayari sa atin? Sa kasalanan tayo nagiging alipin. Pero kapag sa Diyos ka sumuko, diyan ka nagiging mas malaya. Hindi ka niya papabayaan. Di po ba? Nang po minsan, meron pong isang mister, nagrereklamo sa asawa niya. Sabi doon sa misis, ano ba nakukuha mo dyan sa araw-araw pagsisimba? Simba ka na simba, donate ka na ng donate, hulog ka ng hulog sa kolekta. Wala na nga tayong pera.
tumigil ka na nga. Ano ba nakukuha mo dyan? Wala ka naman nakukuha. At sumagot nga po, itong misis sabi, totoo, wala ako nakukuha sa pagsisimba ko, pero marami naman ang nawawala sa akin. Binanggit po ng misis yung mga nawawala sa kanya sa pagsisimba. Sabi niya, kapag nagsisimba ako, nawawala sa akin ang kayabangan. Nawawala sa akin ang paghuhusga. Nawawala sa akin ang kasakiman. Nawawala sa akin ang pagkainggit sa iba. Nawawala sa akin ang galit. Nawawala sa akin ang katamaran. Nawawala sa akin ang pagsisinungaling. Nawawala sa akin ang pagnanais na magkasala. Nawawala sa akin ang pagmamadali at nawawala sa akin ang takot at pag-aalala. Totoo naman po, minsan akala natin tayo'y lugi sa paglapit natin sa Diyos. Napaka-demanding ng Panginoon. Pero sa may kapal, doon ka lang talaga makakabawi. Kapag merong kinuha, may inalis ang Diyos sa iyo, ang ipapalit niya ay mas mabuti at mas maganda. Amen? So do not be afraid to lose because God will replace it with something better. Third and last, what you give up, God makes eternal. Ang mundo po natin, panandalian lang. Ang kayamanan natin, pwedeng mawala. Ang tao, pwede kang iwan yan. Pero kapag sa Diyos, siyang nagbigay, walang masasayang. Kaya nga po sabi ni St. Francis of Assisi, it is in giving that we receive. I will repeat that. It is in giving that we receive. Sa pagbibigay mo, doon ka makakatanggap. Ang talo mo dito sa mundo, yan naman ang panalo mo sa langit. Alam ko po, marami po sa inyo, galit na galit. Dahil ngayon nakaraang linggo, tayo po ay bombarded, no? Puno ang news, ang internet, dito sa mga na-expose na corruption sa ating pong gobyerno. Alam ko marami sa inyo, ang gigigil na. No? Pero sa gitna po ng mga bad news, baka nakalimutan natin, meron pong isang good news at inspiration. Isa pong 20 years old na tennis player. Pangalan po niya ay si Alex Ayala. Napakabata po. Nanalo sa US Open. Historic win. Unang Pilipina po na manalo doon. Sipin niyo po yun. Pero ang tanong, ano ang sekreto ng tagumpay ng dalagang ito? Hindi lang po dahil siya'y talented, hindi lang po dahil talagang nag-training siya. Pero sabi po ni Alex, ang ganda. Pag daw po naglalaro siya ng tennis, nagdadasal siya. Baka hindi niyo po alam yan, yung mga ibang tennis fanatics sa inyo. Pag mag-uumpisa daw po siya magsaserve, Our Father daw po yung kanyang dinadasal. At bawat nananalo siya, hindi po niya titigilan yung Our Father. Kapag daw po natalo siya doon sa round, papalitan niya. Hail Mary naman. Pag natalo na naman siya doon sa Hail Mary, papalitan na naman niya. Babalik siya doon sa Our Father. Isipin niyo po yun, naglalaro siya, pero hindi niya nakakalimutan ang Diyos. Yung kanyang pagkapanalo, yung kanyang ginagawa, hindi lang para sa kanya, para sa Diyos, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, totoo po wala namang bayad ang pagsuko sa Diyos. Pero marami itong balik sa atin. Amen? Oo, tayo man ay magtagumpay dito sa mundo, pero ang tunay na tagumpay ay pag ang ating mga kaluluwa ay payapa. Amen? Baka makalimutan din po natin, ang number one prize natin sa buhay, hindi po pera, hindi kasikatan, hindi kayamanan, kung hindi buhay na walang hanggan. Pero para makuha mo ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, kailangan matuto kang magpakumbaba. Paano? Sumuko ka palagi sa Diyos. Walang masama, magpatalo ka sa Diyos. Maraming mawawala, pero marami ka rin naman makakamtan. Amen? Isa po sa mga pinakamagandang dasal natin mga Katoliko. Maaaring hindi nyo alam o baka nakalimutan nyo na, yung tinatawag pong morning offering. Alam nyo po ba yon? Ganda po nun. Hanapin nyo po sa internet. Pero gusto ko pong i-share sa inyo. Morning offering, pakinggan niyo po, sabi, O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my works, my prayers, works, joys, and sufferings in this day. For all of the intention of your Sacred Heart, in union with the holy sacrifice of the Mass, for the salvation of souls, for the reparation of sins, for the reunion of all Christians, and in particular for the intention of the Holy Father this month. Amen.
Ganda po, no? Kung medyo nahahabaan po kayo, ito po yung shortcut. Ito po yung madali. Sabihin niyo po, as your morning offering, pag-aalay niyo bawat araw, O Jesus, I offer to you everything that will happen to me this day. Amen. Ganun lang po kadali. Pagkagising niyo po, sabihin niyo, Panginoon, inaalay ko, binibigay ko sa iyo lahat na mangyayari sa akin ngayong araw. At diyan makikita niyo, hindi kayo mabibigatan. Magiging madali ang lahat dahil nagpapatulong ka sa Diyos. Huwag kang matakot na mag-alay sa Kanya. Dahil ang balik naman sa iyo niyan, siksik, liglig, umaapaw. Anong ibig sabihin? Sobra-sobrang grasya. Baka kaya may bad day kayo kasi hindi pa kayo nag-offer sa Diyos. Subukan niyo po. Magbabago, gaganda ang inyong nararamdaman. Mga kapatid, ang tunay na tanong ay, sino bang gusto mong matalo? Ang Diyos o ikaw? Pag natalo ang Diyos, ikaw ang talo. Hindi po ba? Kahit na matalo ka, basta't manalo ang Diyos, panalo ka pa rin. Amen? Kapag ang Diyos ang nagwagi, matalo ka man sa buhay, may problema ka, may pagsubok ang pinagdadaanan, ikaw pa rin ang magwawagi at mananalo bandang uli. Kaya ngayon pong araw, bitawan nyo ang inyong pride sa Diyos. Tandaan nyo, walang lugi sa Diyos. Pero marami pa tayong makakamtan. Don't be afraid to lose to God. Kasi sa Diyos, kapag natalo ka, doon ka totoong panalo. Amen? Amen.